minsan kaya Hello mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan ay patanghali na pala. So ayan, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong masipag na scouter. Sana tuloy-tuloy na po, gumaganda na po ang views. Kaso ganun pa rin, bahala na. Kung darating ang panahon na gumanda ang views, sa bagay, ang pagtulong po kasi dapat nasa puso. Yung pagganda ng views ay ano na lang, bonus na lang po yan. Pero sana dumating po yun, kasi kapag maganda po ang views ay maganda din yung revenue. At saka mas marami tayong matutulungan, marami tayong mapapasayang tao. At yan mga kalingap, kung bago pa lang po kayo, paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po, don't skip ads kasi malaking bagay yan sa pantulong po natin. So ngayon mga kalingap ay papunta si Marlon dito sa ating kubo at magpapatulong ako na magpalinis po dito. At meron din po sa kanyang pinapabot si Tita Nancy. Grabe. Thank you so much po Tita Nancy sa pinapabot ko mong biyaya para dito kay Marlon na isa po sa beneficiary natin. So tara mga kalingap, hintayin po natin si Marlon. Ayan mga kalingap, tapos na din kami maglinis dito sa kubo. Ayan. Quality na. Ayan. Linasan ko na rin to. So ayan. Sulong din si Kuya Bogart. Kuya Bogart, ano masasabi mo Kuya Bogart? Sa trabaho natin today? Ang sabi ko siya, gawa ito ay okay naman. Kasi ang pala, walang pala ang dala, ang pala yung kamay ko. Kaya, Normal yan, ano? okay man. Okay na. Sige. Ayan mga kalingap, dito tinulungan ako ng dalawa. Kuya Bogart, salamat ha. Salamat din. Salamat din Marlon, grabe. Solid, kahit maulan ay tuloy tayo sa pagtrabaho. Ambon din. Kamusta na Marlon? Ayos lang po. Ayos man, oh. Opo. Anong masasabi mo dito sa ano ko? Sa kubo ko? Ano po, mas lalo pong gumanda nung nalinisan po. Oo. Mas talang gumanda. Opo. Quality na ano. Opo. Soon, makapagawa din dito ng magandang bahay. Pag ano na, pag mayaman na si Kuya Bogart. Makita to. Kapag nagtama ka sa luto, tutulungan mo ako. Ano? Sana naman, magdilang anghel ka. Kasi di ka naman nataya sa luto. Oo. Kasi yung kakilala ko yun sa amin, bata pa, nagtataya na. Pero ngayon, matanda na, ugod-ugod na, hindi pa din nakakatama. Yun ay kanya-kanyang kapalaran kasi. Yun ang, ako nga, sabi ko, sa tagal ng simulang pagkabata hanggang matanda na kain, ganito pa rin. Hindi makakuha ng, ang sabi ko lang kasi kay God, makakuha kahit bari-bari lang. Yun. Hindi ko hinangad na magkamal-kamal ng salapi. Kaya masabi ko, marahil ay sadyang ito ang palad ko, ito. So, ayan mo. Ano may papayong kay Marlon, Kuya Bogart? Ang mapapayo kay Marlon, pagpatuloy mo lang yung mga ginagawang maganda at huwag kang malululong sa mga binabawal na mga gamot at huwag ka din magpalabong sa mga barkada mo na walang ginawa kundi puro mga happening, hindi nagtutulong sa magulang, Yan. hindi nag-aaral ng maayos, Yon. naghihingi ng allowance, hindi naman ginagamit doon sa eskwelahan kundi doon sa mga sariling kapritso ng mga kabataan ngayon. Oo. Kaya yun, huwag mong tutularan kita. Kung ano dapat niya yung dapat niyang pag-ingatan sa buhay niya. Ano pong masasabi mo Kuya Bogart? Pag sa buhay, yung buhay niya, ingatan mo. Huwag kang mapadala doon sa mga solusyon ng mga kapwa mo teenager. Kung ano yung nasa sa loob mo maganda, yun ang gawin mo. At yung mga payo ng mga nakatatanda sa iyo, katandang tita mo, ng mama mo, ng tito mo, ay huwag mo susuhayin. Kasi hindi ka naman nila tuturuan ng masama. Ang tituro sa iyo, yung ikagaganda mo. Para sa iyo din yun. Meron pa Kuya Bogart, di ba? Mag-isa ka lang. Siya din mag-isa na lang din sa buhay. Ano may isasabi mo? Parang lumakas ang loob niya. Na paano mabuhay na mag-isa lang. Laban lang. Laban lang sa buhay. Huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi sa mga lugar nga ay naroon pag-asa, katulad sa Labo, sa Bagasbas. Ikaw din, dapat huwag kang... Ako din, hindi ako nawawalan ng pag-asa.
Ang sabi kay Lord, Lord, gagabayan mo ko sa lahat ng oras, paghahanap buhay. At ako, kakayanin ko kung ito man ay mga pagsubok sa akin, kakayanin ko. Hindi na lang gawin mo, hindi yung panghihinaan ka ng loob. Kasi siguro ganito. Yeah. Ganun, basta yung sabi ko, laban lang sa buhay. Yun. O ikaw, Marlon, anong natutunan mo sa mga pain ni Kuya Bogart? Yun po, yung magsikap po sa ano, tapos magsikap sa sarili, tapos yung mga bagay na dapat iwasan. Then yun po, yung pagiging diskarte po sa buhay. Yeah. Eh, ikaw, Kuya Bogart, anong ginagawa mong diskarte para mabuhay ng mag-isa, ng solo? Paano ginagawa mo? Ginagampanan ko yung sabi ng iwaksi ang masama. Gawin mo yung talagang hindi ka sa buhay. Pag walang pagkaya, doon ako sa nyugan, nagtatabas-tabas yung mga ano. Pag nakita ng boss ko na nagtabas ako, binibigyan niya ako ng kasi pambili-bili ng pag-ulam, pambili ng mga kailangan din sa kusina. Ganun. Pag halimbawa naman may nagpapatay ako ng waiting, nagkakuha naman si pambili ng gas, pambili ng asukal, pambili ng asin. Nakakakumpito yun sa bahay. At saka yung pagkain. Pinaka number 1 kaya, diskarte, ano, Kuya Bogart? Na, dapat magaling mag-diskarte. So, ngayon, Marlon, kilala mo si Tita Nancy, Yung dating sponsor mo. So, kamusta pala yung sapatos na try mo na? ayos po, sobrang sok. Simbang gawin mo na ata. Di pa po. Hindi pa. Pero maganda sa So, ayan. Ito, meron sa yung pinabot. Pamasko na to. Ang dami mga kalingap. Literal na madami. Oh, tanggapin mo yan. 4,000 yan, ha? Okay, thank you. Yan. Pag-withdraw ko yan, lumabas eh. Okay. Yan. So, yan para sa yan. Pang-allowance mo. Pambili mo na kung anong mga pangangailangan mo. Kaya nang sinasabi ni Kuya Vincent, Marlon, gamitin mo sa tama ang pera. Huwag mong gamitin yan sa maling gawain, lalo na sa mga bisyo na alam mong ikakapapahamak mo. Ano, tama, Kuya Bogart? O tama, huwag mong gustahin sa wala. Huwag mong gustahin ang pera sa walang kapakinabangan. Ano naman pera, kung sa importante lang. Yung parang At kaunting tipid, dahil hindi ka mayaman, katulad ko hindi ka mayaman. hindi po laging may maabot na. Oo. Hindi lahat ng oras ay dahil si Kuya Vincent bibigyan ka. Yeah. Siyempre, Kuya Bogart, meron ka din para sa iyo. Pamasko ko yan para sa iyo. Salamat po Yan. kay Tita Nancy sa sponsor at Galing yan sa akin. ay Ikaw, siyempre. ikaw ang ginawang kasangkapan para maipaabot sa akin. Hindi, galing sa akin mismo. Oo. Ayan, ito wala yung kay Tita Nancy. Kasi, Maraming salamat ka din sir. yeah. Biyayang binigyan sa akin. Yeah. Naluluha na naman ako. Bakit yan na naman naluluha ba? Ano ba nangyari sa iyo? Tuwa. Bakit? Ano? Binigyan mo ko ng pampasko, malayo pang Pasko. Binigyan mo naman ako. Salamat. Yeah, you're welcome. Salamat din kay Lord. Basta sa akin kasi, Kuya Bogart, sa akin masaya ako na nakakatulong ako sa inyo. Sa iyo, Marlon, kay Kuya Bogart. Even though, kahit walang vlog, nakakapagpaabot ako sa iyo, di ba? Oo. Gaya ng sinasabi ko, Kuya Bogart, sa iyo. Mahalin nyo yung, gaya din sa iyo, Marlon, mahalin nyo yung taong tumutulong sa inyo. Kung saan kayo pahalagahan. Pahalagahan. Ito, Marlon, isang advice ko pa para sa iyo. Lahat ng nakikita mo sa mundong ibabaw ay palamuti lang yan. Ginto, pera, palamuti lang yan. Sasakyan, everything, palamuti lang yan sa mata ng tao. Tandaan mo ang isang tao, kapag nawala yan, kahit anong yaman yan, hindi yan madadala sa hukay. One of the best thing na nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, ipakita natin sa mga kapwa-tao natin na mahalin natin sila, irespeto natin sila. Yun yung pinakamagandang bagay na ibahagi natin sa mundong ibabaw. Dahil mawala man tayo dito sa mundong ibabaw na to, meron tayong ginawang kabutihan. May matatatak tayo. Yun yung kayamanan na yun. Sana lagi mong tandaan yun kasi papunta ka pa lang sa edad ko, papunta ka pa lang sa edad na ni Kuya Bogart, papunta tayo sa ganyang edad.
alam ko si Kuya Bogart na mas marami sa ating pinagdaanan. At alam ko na, yan, lagi, minsan nakakasama ko si Kuya Bogart. Maraming payo na binibigay sa akin. Kuya Bogart, ito naman ha. Ang maano ko lang sa iyo, sa mga nakakatulong sa iyo, sana malin mo. Ha? Ay, siyempre naman. Wag mong anin. Lalo ka na. Oo, kasi tandaan mo Kuya Bogart, ang mga taong nagmamahal sa iyo, nagbibigay sa iyo ng importansya. Once nakitaan ka yan o may marinig yan na ginagawang mali sa taong tumutulong, naku, tandaan ninyo yan. Mawawala na yung tulong para sa inyo. Mawawala na yung parang respetuhin ka. Wala nang ganun. Ha? One of the best thing in our life. Oo. Hindi ko man nakakalimutan ng yun. Kaya lang, English ay grabe yung nakakatulong sa akin. Kaya lang, super naman. super. Super? Super kulit. Pero at least Nakakatulong. nakakatulong. At least at saka yung kulit, pang-enjoy lang, no? Happy lang. So, ayan. Nagpapasalamat ako sa Vincent. Sa matling panahon ng pagkakilala natin. Maiyak ka na naman. Nagkaparagayan tayong doon, nagkasundo tayo. At ito, minsan, nagtatampo-tampo ako kahit super. Tapos, ganyan lang, wala na. Magkasama man tayo, masaya, tatawanan, minsan nagkukulitan. Ganun lang, kung ano sa buhay, yung bagay ng buhay natin yun, di ba? Yes. Kasi kung magkasama tayo, pati tayo hindi mag-iibig, baka tayo mapiti. Baka matras yung dila natin, hindi na tayo makapagsalita. Alright. O, ganun lang kami ni Kuya Vincent na, mga viewers, mga subscribers, mga sponsor. Ganun lang kami ni Kuya Vincent. Hindi kami totoong nagkakagalitan. Yun ay, kung lang namin yun. Enjoy. Enjoy front lang namin yun na. Yan. So ayan, Marlon, anong masasabi mo sa mga natanggap mo na biyaya at meron kang mga nagsusuporta sa iyo? Ano masasabi mo sa kanila? Sa ano po, sa akin po, sobrang thankful po ako, lalo na po dun sa mga nagsusuporta po sa akin, si Tita Nancy po, then yung kahapon niya po, then si Kuya ikaw po, Kuya Vincent, yan po, na laging nandito po, si Kuya Bogart, yan po, nagtulong po sa akin pag ganina pag gamos and pag linis din sa po. Tapos po, pagpalain po sa po sila lahat ng sa araw-araw po, tapos pagpalain po sila ng may kapal po. Yun po. Yan. Salamat po. Alright. Ikaw, Kuya Bogart, ano masasabi mo sa mga nagsusuporta sa iyo? Maraming salamat din sa lahat na nagsusuporta sa akin. At sana, huwag kayong magsasawa na magsusuporta, hindi lang sa akin, sa iba pa. Na sana ay bukas palad yung pagtanin ninyo, bukod sa kalooban ninyo. At walang halong pag-alinlangan. Kuya Bogart, di ba, nagpangako ako sa iyo na dapat maano na yung bahay mo. Ngayon, nagka-problema, alam mo na yun, kuninto ko na bagay sa iyo. So, ayan, kapag meron akong biyayan dumating sa akin, Kuya Bogart, kahit sariling ko na lang na gastusin yung pagpaayos ng bahay mo, matulungan lang kita. Kaya nang sabi mo, wag nang pagandahin kasi darating din ang panahon, mapapara din. Kakalungkot yung sinasabi mo ganun. Pero sa akin, gusto ko lang na habang nabubuhay ka sa mundong ibabaw na ito, may bigay ko naman sa iyong kasiyahan. Alam ko na bibigay ko sa iyo kahit paano, pero hindi pa yun sapat. Yan po mga kalingap, ang problema po ni Kuya Bogart ay yung kanyang bahay. Almost 10,000 pa siguro ang kailangan dito para mapaayos pang kanyang bahay. Doon sa po sa nagtatrabaho, kahit siguro ako na lang magbayad. Pero ayan Kuya Bogart, kapag dumating yung panahon, hindi natin madaliin kasi darating at darating din yan, Okay, peace bomb Kuya Bogart. Ay, maga. Maga, yun, kabila, yan. Yun. Alright, bye-bye na sa inyong dalawa.